Maganda po dito, may relo. 7:31 na. So tatapusin po natin ng 8:31. Ano po? Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, we thank you for gathering us together. We ask for your grace to fill us with your Spirit, that we may hear what we ought to hear, see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nasabi ni Father Ernie, he is one of my students, and honestly, I was admiring him, and perhaps I'm thanking God that many of my students are more blessed than me. Malalaki ang kanilang parokya, mayayaman, ano po. 27 years na akong pari, ano po. Hindi pa ako nagkakaritong parokya, ano po. Anyway, anong topic daw? Basta let. Ang hirap na po. Basta let. Okay. Perhaps you have been hearing that the theme, not only of Lent, but of this year, Jubilee year, is about hope. Hope that do not disappoint. Hope that do not disappoint. Si Father Ernie, nagkwento siya, kagagaling lang niya sa probinsya, kasi yung tita niya na-stroke. Ano po? At sa Lunes, babalik uli siya kasi mukhang hindi magandang kalalagayan ng kanyang tita. Ano po? Nag-birthday lang kamakailan. Ang tanong ko, baka masayang-masaya sa birthday, kaya na-stroke, ano po? Pero ang naalala ko po, ang kwento ng mga kaibigang inchik, sabi nila, pag kayo daw ay above 70, wag na kayo magpa-party. Opo. Pag above 70, kasi sabi sa aklat ng mga awit, life is only 70, 80 for those who are strong. Ano po? Kaya pag kayo 70, wag na daw nagpa-party kasi pag nag-party kayo, madidinig daw ng mga anghel sa langit. Sabi, ano na namang ingay yan? Ano na namang ingay yan? At makikita kayo, nagpa-party kayo, 87 na. Sabi, buhay pa pala yan. Kunin na natin yan. Kaya tahimik na lang, tahimik. Ano po? What are we hoping for? What are your hopes? What are your hopes? And the Holy Father said, our hope is not what the world is promising to us. Our hope is about the God who never lies. We put our hope in God who never lies. You can never hope of not dying because our God died. Hindi mo pwedeng pagdasal, wag ako mamamatay. Dahil ang Diyos ay namatay. Di po ba? Pero kailangang maintindihan ninyo na kapag kayo ay 34 years old and above, you have lived longer than Jesus. If you are 34 years old and above, you have lived longer than Jesus. So, do not complain. Do not complain. Ano po? You have enjoyed life more than God. Minsan nagmimisa ako sa Greenbelt, maliit lang po ang simbahan, paikot, meron pong matandang dumating late sa misa. Late.
Late na, ang bagal pa. Late na, nag-homily na ako, nandiyan siya sa harap. Ano po? Tinitingnan niya yung mga nakaupo sa harap, hari nawa, umalis sila para siya makaupo. Ano po? Pero late na si nanay. Walang umalis. Kaya nga dati mayroong nakalagay sa upuan sa harap, senior citizen. Ano po? Ang mga upuan namin sa harap, mayroong senior citizen. Pero, ayaw naman nilang umupo doon. Ayaw nilang aminin na sila'y senior citizen. Ano po? Tayo, ayaw natin tanggapin tayo matanda na, maliban lamang paghihingi tayo ng 20% discount. 10 points I would like to share about life and about Lent. Number 1, you have to remember everything is temporary. Take note, everything is temporary. You are in power, that is temporary. You are young, that is temporary. You are a manager of a company, that is temporary. Everything is temporary. So, do not be complacent. Never boast. Never entertain the thought that you will be where you are forever. Ano po? What's the beauty about being temporary? If you have problems, it will be temporary. If you have enemies, it will be temporary. Kaya huwag kayong masisira ang loob dahil may mga taong hindi niyo makasundo. Mamamatay din yan. Ano po? Huwag kayong mag-alala, matatapos din yan. Kung hindi sila, ikaw. Lahat ay lilipas. Lahat ay lilipas. So, do not be over-concerned about things because it is temporary. Kaya nga sabi ko doon sa matanda, pagkatapos ng misa, kasi sabi niya, Father, I'm sorry. I know I have disturbed you. I have distracted you during your homily. Ay, syempre, pagagalitan mo pa ba naman yun? Matanda na, di po ba, no? Ay, kaya lang nangatuwiran pa. Ang mahirap, nagkamali na tayo, nangangatuwiran pa tayo, di po ba, no? Kaya lalong nakakainis. Nagtimpi na nga ako, nangatuwiran pa. Kasi, Father, pag matanda na, mabagal na. Malabo ng mata, kaya gusto ko sa harap. Bingi na ako, kaya gusto ko sa harap. Gusto ko kayong makita, gusto ko kayong marinig. Ano? Ang dami ng masakit sa katawan ko, Father, kaya mabagal ako. Ang dami ko ng gamot. Ang daming litanya. Sabi ko, Nanay, naintindihan ko kayo. Huwag na kayong magreklamo. Ilang taon na ho ba kayo? 86 na ako, Father. 86 na pala kayo. Reklamo pa kayo ng reklamo. Dapat nga, patay na kayo eh. Naintindihan naman ng matanda. Naintindihan. Ano po? Pero nagulat ako, 3 years ago, naglalakad ako sa may landmark, ano po, may sumigaw, Father! Naku, ang hirap nun. Ano po, ayaw ko sanang pakinggan, kaya lang, hindi tumitigil ang sigaw, Father! Pagtingin ko siya. Naka-wheelchair na nga lang. Ay, Father, come! Ay, hindi mo pwedeng hindi punta kasi lalo mag-iiskandalo. Dinalipitan ko ganyan. Sabi ko, kayo, buhay pa kayo! Tuwan-tuwang matanda, ano po, tuwan-tuwa. Ha? At binigyan ako ng gift check. Sabi, for you, Father. Ano sasabihin mo pag binigyan ka ng gift check? Sana mahaba pa buhay mo.
Tuwan-tuwa. Ano po? Kaya kami sa Greenbelt, sinasabi ko sa matatanda, ang target namin sa Greenbelt ay 101. Oh. Second, I learned this from my father. And this is very true. Sometimes life is unfair, but God is always good. Sometimes life is unfair, but God is always good. Why unfair? Those who are not working well got promoted. Those who are not praying, seemingly they're getting rich. There are people who don't go to church, but being blessed. Di ba? Nagtataka ka. Yung iba, magnanakaw di ba? No? Pero yung mayaman, mahaba ang buhay. Sadyang hindi parehas ang buhay, no? So, ang aming tatay ay naloko sa negosyo kung saan nag-withdraw siya in advance ng kanyang retirement fee. Naloko siya. Dati 3 ang ulam namin, mamaya naging 2 na lang, mamaya 1 na lang. Ano po? Kasi wala nang pera. Hanggang sa nag-aral kami ng college ng aking kapatid, sabay kami sa college, wala kami sapatos. 1 lang ang sapatos namin. Kaya pang umaga siya, pang hapon ako. Opo. Black section siya sa umaga, black section ako sa hapon. Pagdating ng 12:00, nakaupo na ako sa tapat ng pinto, nakamedyas na ako. Ang inaantay ko ay hindi siya, ang inaantay ko ay ang sapatos. Kung makakauwi ang sapatos mag-isa, better. Pero hindi siya pwedeng tumambay dahil hindi ako makakapasok dahil wala akong sapatos. But I learned, it is not the shoes that makes the man. It is the man that makes the shoes. My dear friends, my brothers and sisters, don't question God because God knows what is best for all of us. Third, if you want to be happy, go home. This is from Mother Teresa of Calcutta. If you want to be happy, go home. Because family matters more than friends. Family matters more than friends. Go home while you can. Mother Teresa said that. Go home while you can. It is not because your house will be gone someday, but someday, your parents will not be there anymore. Your husband, your wife will not be there anymore. Your siblings will not be there anymore. The reason for going home will not be there anymore. So, go home. We don't have the luxury of time. As I've said, everything is temporary. We don't like our families because they are not perfect. Well, you cannot choose your parents, and parents cannot choose their children because family is a gift that only God can understand. My dear friends, my brothers and sisters, what are your hopes in the resurrection? Simply given a new life? What is your hope? Every time I preach about the resurrection, I don't simply preach about being born again, having new spirit, having a new life. My hope with regard to the resurrection is someday I will see my Father again. We lost our father 14 years ago, and up to now, my mother is looking for him. Hindi pa niya matanggap na wala na ang tatay namin.
3 beses na namin dinala yan sa sementeryo. Pinapakita ang pansyon. Ito si Papa, ay, patayin na nga. Kailan pa? Yan ang date. Ay. Pag-uwi sa bahay, nasaan ang Papa mo? Sadyang may mga bagay na ayaw tanggapin. Pero, magkikita-kita rin tayo. Hari nawa, hindi sa mainit na lugar, no? Hari nawa, sa malamig na lugar. Palagi ko itong kinukwento dahil minsan nag-away ang magkapatid dahil sa kapirasong lupa at kinuha pa si Father na mamagitan sa kanila. Sa dulo ng table ang isa, sa dulo ng table ang isa, magsasalita, sasagot, magsasalita, sasagot, para ako nanonood ng pingpong. Walang tigil, simula alas 4, alas 5, dumating ang mga misis, lalong gumulo. Ano po? Alas 6, gutom na ako. Wala man lamang cookies na binigay. Nagugutom din ang mga pari. 3 tasang kape lang ang pinainom sa akin. Nanginginig na ako. Pero tuloy pa rin sila. At habang nag-aayos sa lamesa, ang laman na aking isip, ano kaya ang hapunan ngayon? At least may konsuelo, di ba? Ano? Naghahanda na ng hapunan. Pero talagang gutom na ako. Tinanong ko, sabi ko, pwede po ba ako sumingit? Ano po yun, Father? Kanina pa kayo nagbabalitaktakan dyan sa lupa na kung saan ang aking tanong ay, madadala niyo ba yan sa impyerno? Totoo. Yan lupang yan ba? Madadala niyo ba yan sa impyerno? Tumahimik sila. At sabi nung isa, bakit naman sa impyerno, Father? At sabi ko, bakit? Umaasa kayo makarating sa langit dahil dyan? Pinaalis akong hindi pinakain. Bakit? Minsan ang katotohanan ay masakit. 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 Mga minamahal na mga kapatid, meron kami mga benefactor sa seminaryo na kung saan, dahil ang reading kaninang umaga ay tungkol sa prodigal son, na hinihingi na ng anak ang kanyang pamana, di po ba? No? Buhay pa. At minsan sinabi ko sa mga benefactors namin, kayo habang buhay pa, kung meron kayo ipapamana, ipamana nyo na. Para alam nyo kung ano ugali ng inyong mga anak. True enough, pinamana nila, 2 sa kanila, dinidemanda o dinemanda ng sariling mga anak. Minsan nakasalubong ko ang isa sa Rockwell, sabi niya, kasalanan mo, Father. Eh sabi ko, at least nalaman ninyo kung ano ugali ng inyong mga anak. Di po ba, anak? Mahirap yung anak mo, mahal ka lang dahil meron kang ipapamana. Kaya swerte ang mahihirap, walang ipapamana, maliban sa diabetes, hypertension. Di po ba, ano? Mag-agawan kayo sa diabetes, meron po ba? Wala naman nag-aagawan sa gout. Wala. Diba? Pero meron ba mga magulang na nagrireklamo na meron silang 5 anak? Meron po ba? Ang mga anak nag-aaway sa pamana. Pero may nakita ba kayo mga anak na nag-aaway para gusto nila na sa kanila titira ang kanilang matandang magulang? Hello? Meron ba kayong alam na mga anak na nag-away dahil gusto nila, sa amin titira si mama, sa amin. Sa amin titira si papa. Meron bang ganon? Yan ang malungkot na kwento, di po ba, ano? At minsan nagbibigay ang anak hindi dahil nagmamahal,
kundi dahil gusto nilang umalis ang kanilang mga magulang. Ano sabi? Bigyan mo na yan para umalis. Di po ba, ano? O, ayan na naman si mama. Bigyan mo na agad para umalis. My dear friends, my brothers and sisters, that is the sad reality. That's why the only law with the promise is what? Honor your mother and father, and so by doing, you will live long. Honor your mother and father. By so doing, you will live long. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok na sa kanyang kinabukasan. Walang sino mang anak na naghihirap o maghihirap dahil nagpakita ng pagmamahal sa kanyang ina. At sino mang nagmamahal sa kanyang ama ay parang nagbabayad na sa kanyang mga pagkakautang. Ang ibig sabihin ay nagbabayad na para sa kanyang mga kasalanan. That's the only law with a promise. That's why if you want to be happy, go home. Go home. You will never have a perfect family. But that is the family that God has given you, hoping you will see them again in heaven. Pero Father, makikilala ko ba ang aking magulang? Makikilala ko ba ang aking asawa? Kasi ngayon, kalbo siya. Sa langit ba magkakaroon siya ng buhok? Alam ko puti na ang buhok niya ngayon. Sa langit ba itim na uli? Paano kung pilay siya? Well, the eyes may not recognize it as the disciples failed to recognize Jesus in the road to Emmaus. But we are not spirits. Hindi tayo espiritu pag tayo muling nabuhay. Kaya nga sabi ni Jesus, hipuin mo ako. Bigyan mo ako ng kinakain mo. Sapagkat ang multo ay walang buto at laman. Kaya pag nagkita-kita tayo, tao pa rin. Pero paano ko malalaman, Father? Ang sagot doon ay, kung ano ang silakbo ng kalooban, yan ang magsasabing siya yan. Di po ba? Ang palagi kong kwento dyan, yung aming kapatid, aming kabatch na pari, na kung saan pinaampon siya ng kanyang mga magulang at nang siya'y oordinahan na, ang gusto niyang malaman ay bakit ako pinamigay ng aking mga magulang. Gusto ko malaman at gusto ko makita sila para malaman ko kung bakit. Nagtanong-tanong siya, umuwi siya sa Bicol, may nakapagsabi ng kanyang ina ay nasa isang isla at pinuntahan niya. Pinuntahan niya. At nakita niya sa isang maliit na kubo, mayroong isang matandang nagluluto ng kanin. Siya ay lumapit at tinawag siya ng matanda at sabi, pasok ka, upo ka, kain ka. Binigyan siya ng kanin at bagoong. Ramdam niya, nanay niya yon. Pero hindi siya makapagtanong. Siguro alam din ng nanay, anak niya ito. Bago siya makapagtanong, nagsabi ang matanda, narito ka ba para malaman kung bakit kita pinamigay? Sigurado na siya na nanay niya yon. Kaya sabi niya, habang kinakain ko ang bagoong, naghahalo ang alat ng bagoong at alat ng luha. Ang tawag natin doon ay silakbo ng damdamin. Nawala ang gulong ng aking sasakyan. Sabi ng driver, Father, wala na yung spare tire. Nasa ilalim. Wala na po. Nung sinilip ko, wala na nga. So, tumawag ako sa Banawi. Mga kaibigan ko, may alam ba kayo dyan na nagbebenta ng second hand na gulong na ganito? Sabi niya, magtatanong ako, Father. After 1 hour, tumawag siya. Sabi, meron ako nakita, Father.
I-deliver daw. Magkano yan? Ganito po, Father. Dadalhin sa seminaryo? Opo, Father. After 1 hour again, may dumating, may dalang gulong. Nang ibinaba ang gulong, may silakbo ng damdamin. Sabi ko, sigurado ako gulong ko yan. Kung ang gulong nga, may silakbo eh. Asawa pa, di po ba? Ano? Anak pa? My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. Family matters more than friends. Fourth, respect yourself because others will treat you the way you treat yourself. Respect yourself. Whatever people are telling about you, respect yourself. Learn to respect yourself. We can never have everything, but we always have something that we only us have it. Hindi nyo makukuha lahat ng bagay, pero may mga bagay na kayo lang ang meron yan. Di po ba, no? Kaya, igalang mo ang iyong sarili. Learn to respect yourself. Because if you fail to respect yourself, you cannot expect others to respect you. Mananabi ako, mukha namang formal ang parokyang ito, di po ba? Ano? Maayos kayong manamit dahil malamig siguro ang aircon, di po ba? Ano? Walang naka-midreb, walang nakahanging, walang naka-crop top, no? Nung ako'y nagsisimula sa Greenbelt, yan ang palagi kong sinasabi. Respect yourself. And one way of showing respect is dress decently. Dress decently. There's a big difference between passion and decency. You can be fashionable and yet not decent. No? Yung iba naman sa iyo, mas matanda sa akin, mukha pa lang, di po ba, no? Ano ibig ko sabihin? Inabot nyo yung panahon na pag nakita ang pusod ng babae, bomba yan, bomba. Di ba, no? Pag may nagpapalabas sa TV, yung lola ko, pag may puso, bomba, bomba. Oh? Lipat ang channel, bomba agad. Ngayon, hubad na. Di po ba, no? Hindi nyo na alam. Yung ibang nagsisimba, naka-crop top. Matatanda na, naka-crop top. Oo. Sabi ko nga, ano bang gusto nyong patunayan? Naka-crop top kayo. Labas ang tahi ng cesarean nyo. Di ba? Ano ba ang gustong patunayan? Yun naman ang tinatanong ko lang. Ano pa? Kasi noong unang panahon, pag ikaw ay punit ang damit, punit ang pantalon, mahirap ka. Ngayon, gula-gulanit. Di po ba, ano? Totoo. Siguro pag bata-bata, sabihin, ay, trying to be fashionable. Pero pag matanda, masakit na sa mata. Oo. Patawarin ako. Pinipilit yung gula-gulanit. Talagang nagsusumigaw yung mga cellulite sa lapan. Si Father naman, totoo naman, di po ba? 2 taon ko yung hinuhumili para matuto. Kaya pag may ganyan suot, ay bago yan, bago. Ano po? Hindi yan matagal na nagsisimba sa Greenbelt. Di po ba, no? Katatanda na, naglaladlad pa ng dibdib. Ano po? Oh, yan. Nandito po yung isang servant. Ano ba naman? Diyos, Panginoon, di ba, ano? The body of Christ. Ilaladlad mo para kay Father? Ang problema natin, pag nahulog si Jesus dyan,
Masusuffocate. Sinong kukuha? Treat yourself with respect if you want others to treat you with respect. Be kind so that people will be kind on you. Di po ba? Be polite. Smile. Ano sabi ng Santo Papa? In this Lent, bago siya magkasakit, be generous with your smile. Especially to people you find it difficult to deal with. So kung nahihirapan ka, smile. Ayan na naman siya, smile. Diba? Ngitian mo lang. Matatapos din yan, smile. Diba? Yung asawang iyak ng iyak, ng umpisal. Pagkatapos ng umpisal, nakangiti na siya at panay ang embrace niya sa kanyang mister. Embrace ng embrace. Si mister nagtataka. Bakit? Ano nangyari sa kumpisalan? Sabi, kasi sabi ni Father, if I want to be happy, embrace my mistake. So, rather than complaining, embrace, no? And let your wife embrace you, my dear husband. And my dear husband, embrace your wife. Di ba? Smile. Smile. Di ba, no? So you smile to people you find it difficult. But be careful. Why? If people are smiling at you most of the time, you might be the difficult one. Di ba? Pag maraming nakangiti sa'yo, baka ikaw yung mahirap pakisamahan. Ano po? Mag-iingat ka. Peep. Peep. I learned this from my father again. Beneath anger, there is always fear. Beneath anger, there is always fear. Pag galit, may kinakatakutan. When I entered the seminary, my father got angry. He got sick. He denied me 4 years. Hindi niya ako kinilala ng 4 na taon. He was angry. The first semester, his anger leads him to sickness. I have to go home, drive from Manila to Quezon, and finding our father already in critical stage. Naka-oxygen. Nahihirapan ng huminga. Bumabagsak na ang BP. Tinuturo ka na ng pambataas ng BP. And the first thing I asked him, bakit ka may sakit? Galit ka ba sa akin? I took the courage to ask the question, bakit ka may sakit? Galit ka ba sa akin? At tinangat ng tatay ko ang oxygen, sabi niya, oo. Ay galit yun, di ba? Naghihingalo na, nasabi pa eh. Di ba? Kaya sabi ko sa nanay ko at kapatid, labas kayo, labas. Usap kami. Ano po? Nagka-sepsis na nga eh. Ha? Hindi naman namatay. Akala ko mamamatay. Kasi nagpaalam na ako sa spiritual director ko, Father Ben, mukhang mamamatay ang tatay ko dahil sa akin. Ano sabi ni spiritual director ko? Bakit? Sigurado ka ba? Na pag lumabas ka, mabubuhay siya? Hindi din naman ako sigurado, no? Di magpatuloy ka na lang. Nagpatuloy ako. Di po ba? Pero nung naordinahan ako, 1998, inihatid niya ako sa altar. May picture kami. Nandun palagi, tinitingnan ko yun. Masaya ang tatay ko. Nauordinahan ako. Pagkatapos ng ordination,
Masaya siya sa mga picture. At taon-taon, kapag nagse-celebrate ako ng aking sacerdotal anniversary, very proud siya. Happy siya. Pero taon-taon ko siya tinatanong, bakit ka nagalit na ako'y nagpare? Ano sagot lang niya sa akin? Hindi ako nagalit. Ano sabi ko? Sinungaling. Munti ka na nga mamatay eh. Di ba? Hindi ako nagalit. Bagamat ang tatay ko'y protestante. Ano pa? Hindi yun ang kanyang kinagalit. 3 beses niya ako pinagsalita sa simbahan nila. Dahil proud siya ng kanyang anak ay pari. But 14 years ago, before he passed away, 19 days I accompanied him in the ICU. Nag-intubate na. Nag-intubate na. In the last 2 days, tinanggal lang niya lahat. Tinanggal na lahat. Sabi niya, ayoko na. O, di wala na. Di pa ba, no? No reason to go on. On the last day, hinihila niya mukha ko. Hinihila. Akala ko tinatapik. Hinihila pala. Yung mga kapatid ko sabi, bakit ikaw lang ang tinatapik? Lapit kayo para tapikin din kayo. Ano ba? Ay lumalapit sila, hindi naman hinihila, ako lang. At nung hinila niyang ganyan, nilalapit pala sa tenga niya. Dahil may sinasabi na hindi namin maintindihan. At nang mailapit, ang tanong niya ay, sinong mag-aalaga sa iyo pag ikaw ay nagkasakit? Sino mag-aalaga sa iyo pag ikaw ay tumanda? Tumulo ang luha ko sapagkat doon ko naintindihan na hindi nga siya galit. Natakot siya. Natakot siya. Kaya pag galit ang tatay, hindi ibig sabihin, hindi ka mahal. Meron siyang kinakatakutan. Kadalasan ng mga anak, pag pinapagalitan, feeling nila hindi sila mahal. Hindi nila maintindihan. Natatakot ang kanilang mga magulang na pag kayo hindi nagbago sa inyong ginagawa, baka kayo ay mapahamak. Kaya pag may galit, tumahimik ka. Alamin mo kung ano ang kanyang kinakatakot. Di po ba, no? Mister, pag galit si Mrs., may kinakatakutan. Mrs., pag galit si Mister, may kinakatakutan. Tabihan mo na lang, tanong mo na lang, bakit ka nagagalit? May kinakatakutan ka ba? Di ba? Tatahimik yun. At least alam niyang nakikinig ka. Di ba ba, no? Dahil alam natin, kapag may sumisigaw, merong hindi nakikinig. Di po ba, no? Bakit sumisigaw ang magulang? Hindi nakikinig ang anak. Bakit sumisigaw ang misis? Hindi nakikinig si mister. Di po ba, ano? Tama po ba? Totoo. At bakit sumisigaw si mister? Bingi si misis. Bingi si misis. Ano pa? Beneath anger, there's always fear. So we can live in peace if we can assure each other that what you're afraid of might not happen. Kaya no ako'y naordinahan, 2 years pa lang ako sa parokya. Sabi ng aking obispo, ililipat daw ako sa seminaryo. Sinabi ko agad sa aking spiritual director, Father Ben, pag inilagay niyo ako sa seminaryo, mamamatay ako. Hindi ako nagalit. Sinabi ko na kagad ang aking kinakatakot. Pag nilagay niyo ako sa seminaryo, mamamatay ako. Simple lang ang sagot ng matanda. Huwag kang mag-alala, ipalilibing kita. Ay di tapos, di po ba, na? Tapos.
15 years ako sa seminaryo, di naman ako namatay. Di po ba? Sometimes, the fear is unreal. We only need to step in faith. Number 6, happiness is a choice and joy is a gift. Happiness is a choice and joy is a gift. If you are unhappy, you have chosen to be unhappy. Take note. If you are unhappy, it is because you have chosen to be unhappy. Never give anyone the permission to make you unhappy. Never give anyone the permission to make your life miserable. Pero Father, yung mother-in-law ko, di ba? Well, ano problema? Di ba? If you give her the power to make you miserable, then it was your choice. Di po ba, no? Kayo na ba mga obispo? Ang lakas ng loob niyo magsalita tungkol sa mother-in-law. Wala naman kasi kayong mother-in-law. Di po ba, ano? Ay, syempre, di kami nag-asawa eh. Nag-asawa kayo eh. Pero wala kaming mother-in-law. Meron kaming obispo. Di ba, na? Pag sinabi ng obispo, lipat ka, lipat ka. Ayaw mo dyan, diyan ka. Di ba, no? The late Cardinal Sin, wala yung warning, tatawagan ka na lang nun. Magre-ring na lang ang telepono, sabi niya, Father Dave, how are you? Di ba? By the way, you are now the new parish priest of so-and-so. Oh, thank you for accepting. Wala yung tanong-tanong, ano ka? Bakit? Lumuhod ka sa harapan. Do you promise obedience to me and to my successor? Upo. Di ba? Ano? Ganun yun. Walang tanong-tanong. Yung isang pari, sabi niya, okay, Your Eminence, but can I pray about it? Style. Can I pray about it? Sabi ng cardinal, that's good, you pray about it, but you transfer, ha? You transfer. Happiness is a choice, joy is a gift. And take note that happiness entails 80% purpose, 20% fun. 80% purpose, 20% fun. Ano ibig sabihin yan? This is true. People without purpose distract themselves with what? Pleasure. People without purpose distract themselves with pleasure. Baka sobra kayo kanin Netflix, YouTube, o kaya naman ay kape kayo ng kape kung saan. Ibig sabihin yon, hindi nyo alam kung ano ang dahilan kung bakit kayo nabubuhay. Di po ba? No? Yung mga kabataan, sorry ha, kape ng kape. Hindi pa bukas ang Starbucks, nasa labas na. Magsasara ng Starbucks, nandun pa sila. Ang unang tanong ko ay, stockholder ba sila dyan? At dahil pag may dala kang laptop, hindi ka pinapalabas, kahit games ang laman ng laptop, nandun lang sila. Without knowing their purpose, no? Ang tanong ng ina ay, kailan ka uuwi, anak? Busy po ako, busy. Di po ba, ano? Sabi ni Lord, magsimba ka. Busy ako, Lord. Magdasal ka. Busy ako, Lord. Kausapin mo naman ako, busy ako, Lord. At nang siya may sakit, sabi niya, Lord, may sakit ako.
Ang sabi ni Lord, busy ako. 80% purpose, 20% fun. Ano po? Don't take life too seriously. Don't take life too seriously. Ha? Parang seryosong-seryoso kayo. Hindi naman kayo siniseryoso. Di po ba? Ano? Don't take life seriously. Tawanan mo ang iyong problema. Di po ba? Ano? Kung meron kang pinagdadaan ng problema, daanan mo lang. Huwag mong ibabahay. Tatagal. Di po ba? Ano? Yung iba kasi binabahay pa eh. Di po ba? Ano? Daanan mo lang, lilipas din yan. Ano po? Tawanan mo lang. Ha? Nine. 8:17. Malapit na. Di ba? Naka-oras na. Ha? Oy, malayo pa ako dito. Nine. Ano po? The biggest risk is not taking any risk. The biggest risk is not taking any risk. Not to make a choice is a choice by itself. Anong sabi ni Bob Dylan? If you have not committed mistakes, you have failed to grow. If you have not committed mistakes, you have failed to grow. Why? Because you have failed to learn something new. But seriously, when was the last time you said the word, "This is my first time"? Seriously. When was the last time you said, "This is my first time"? Ha? Wala na. Pag hindi nyo na sinasabing, uy, first time ko ito, ibig sabihin, you are already drifting towards your death. You are already living a complacent life. Too comfortable. You don't want to take risks anymore. Huwag kayong matakot. Di ba? Father, ang tangkad mo, nagbabasketball ka ba? I used to. Ano nangyari nung di na kayo nagbabasketball? Badminton. Ay, nagbabadminton ka pa? I used to. Wala na, di ko na kaya eh. Pagkatapos maglaro, di ka na makatulog kasi ang sakit ng tuhod mo. Ay, ano na lang gawa mo, Father? Chess. O, di ba chess? Eh, nagche-chess ka pa. I used to. Eh, wala na akong kalaro eh. Di ba ba? Sa seminaryo, palagi may kalaro. Sa parokya, wala kang kalaro. Hindi ko naman pwedeng kalaro yung aso ko. Di ba ba? May aso ako, English Bulldog. Ano po? 27 kilos. Mas mabigat sa kalahating sako. Ano po? Dalawa lang ang gawain yun. Kumain, matulog. Bakit ko binili yun? Nakalagay doon, requirement, 16 hours sleep. You don't need to walk him. Ay, okay yan. Sa kwarto, pwede na yan. Pag pinakain mo, maya-maya, tulog na. Di ba? Pag tinanghali ako ng gising, gigisingin ako dahil gutom na siya. Di ba? Okay. Di ba? Ganon. Wala akong makausap, siya kausap ko. Di ba? Nakikinig naman ako. Ganon. Parang naintindihan niya ako. Di ba ba? Hindi masamang kausapin ng aso. I talk to my dog. Hindi masama yun. Ang masama, pag sumagot. Yun ang mahirap pag sumagot. Ano pa?
Pero palagi ko yung kinukwento. 4 years na ang aking English Bulldog. Bakit love na love ko yan? Twice ako nag-hypo. Ano po, ginising niya ako. Pag-check ko ng aking sugar, 60. Going down. Second time akong ginising, ganun din. 60. Ano po? Ano sabi ng doktor? Mabuti ginising ka, Father. Ang kasunod niyan, coma. Di po ba, ano? Mabuti pang hyper kaysa hypo. O, di ba? Yung mga member ng media dyan, classmate ko, mediabetes, ano po? Take the risk. Don't be too secure. In September 17, 2022, I had a stroke. Pagkatapos na magandang blood test, ano po, nagmisa sa umaga, nagkasal ng alas 3, alas 5, nag-drive papunta sa Mega Mall dahil may ate ng birthday. Pagdating ng 5:15, stroke. Completely paralyzed. Dinala ko sa isang hospital, tines, normal ang BP, normal ang sugar, kaya lang paralyzed. Nangingitim na ang kuko. Nagpalipat ako na ibang hospital kasi hindi ako inatupag, parang inaantay na lang akong mamatay sa hospital na yon. Ano po? Mabuti na lang, kilala ko yung head ng health committee ng Archdiocese of Manila. Sabi ko, pakilipat ako sa Cardinal Santos. Na-stroke ako ng 5:15, nakarating ako sa Cardinal Santos ng 10:30. Pagpasok ko sa emergency room, the first thing I heard from the doctor who have been waiting for me, sabi niya, kausap niya ang kaibigan kong doktor, sabi niya, Father Dave might not make it. Sabi ko, na itsura ng might not make it. How I wish I can see myself. But I cannot move anything. Even my fingers. I have my rosary, but I cannot move even the single beads. The only prayer I was praying was, stay with me, Lord. Dali-dali sila. Turok. Alam ko, may tinuturok. Kuha ng dugo. Mamaya-maya, nilipat ako. MRI. Pinapasok na ako sa machine. Sabi ng isang doktor, Father, wag kang gagalaw, ha? As if I can. Siyempre, sasagot ka, opo. At 1:30 in the morning, nililipat ako sa ICU. Bago ako ilipat, sabi ng head nurse, Father, ililipat ka na namin sa ICU. Nadinig ko, 1 week daw ako sa ICU, 1 month in the hospital. At sabi ko sa Diyos, ano ba ito, Lord? Gulay o patay? Kung gulay, Lord, patay na lang. Di ba, no? I cannot imagine being vegetable. At sabi ng nurse, Father, bago ka namin ilipat, magda-diaper tayo. Alam nyo, kahit paralyzed ako, gusto kong sabi, wag. Pero wala kang magawa kasi wala kang magalaw. Sinasabi lang kung anong ginagawa. Father, tatanggalin ko ng pantalon ninyo. Father, binababa ko na yung pantalon. Father, ibababa ko ng brief. Gusto kong imulat ang aking mga mata. Gusto kong makita kung sino ang nandyan sa paligid. Di ba? Bakit? Pari ako. At habang binababa ang brief, sabi ko, Lord, makikita na nila.
And last Wednesday, nagbigay ako ng recollection sa Cardinal Santos Hospital. Sinabi ko talaga yon. Bakit? Baka yung mga nakikinig doon, nandun sa emergency room, di ba? No? Oo. Di pa kasarap that the Lord be with you. At sabi niya, ay, nakita ko na yan. Di ba? Hindi nyo alam. Pare, madre, mayaman, mahirap, magsabi kayo. If you are sick, you will be a point where you are helpless. Kaya wag magmayabang. Hindi kayo asikasuhin dahil kayo may-ari ng ano. Hindi ko alam. Di ba ano? You can never demand. So, don't take life too seriously. Because in the hospital, nobody will take you seriously. Oh. 8:27. 10. The least and the last. The last but not the least. Ano yung pang-sampo? You played it too safe. There are no mistakes in life, only lessons to learn. Kahit si Bob Dylan, sinabi yun. There are no mistakes in life. As Barbara Streisand pala nagsabi nun. There are no mistakes in life, only lessons to learn. Kaya mahalagang tanong, ano ang natutunan mo? Di po ba, ano? Napaaway ka, anong natutunan mo? Masaya ka, anong natutunan mo? Nagkasala ka, anong natutunan mo? Masaya ka, anong natutunan mo? Ang mahalaga ay meron kang natututunan. Di po ba, ano? Sadyang may mga taong nagkakamali at may mga taong nagkakasala. Keep that in mind. May mga taong nagkakamali, may mga taong nagkakasala. Ano po? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Pag nagkamali, itama. Pag nagkasala, ihingi ng tawad. Pero kung kayo nagkamali lang, huwag kayo hihingi ng tawad. Itama nyo lang. Di po ba, ano? Naintindihan nyo po ba ako? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Anong halimbawa, Father? Nagtimpla ka ng kape, nagpunta ka sa dispenser, nilagyan mo ng tubig, ayaw mahalo, dahil malamig ang nailagay mo. Di po ba, ano? May tawag doon. Nagkamali. Ang tawag doon, nagkamali. Yung nagsabing katangahan, ang tawag sa inyo, nagkasala. Bakit? Mabilis kayong maghusga. Kita nyo na? Alam nyo, di po ba? 8:30! Sana may natutunan kayo. Ano pa? Ha? Huwag lang masyadong nagagalit. Huwag lang masyadong nagagalit. Saint John of the Cross have said this. In the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question, how much money you have, where you have been, what titles you have gained. The only question God will ask is, how much love you have given. Sa takip silim ng iyong buhay, sa pagluhod mo sa harapan ng Diyos, hindi itatanong ng Diyos magkano ang iyong naipon, saan ka nakarating, o ano ang iyong naabot. Isa lang ang tanong ng Diyos, gaano kalaking pag-ibig
ang iyong pinagkaloob. Lent is never about sin. Please listen. Lent is never about sin. Lent is about the love of God in spite of our sinfulness. In spite of our sin, God looks at us with love. So, live in love. Live in love. Love is not an emotion. Love is not just a character of God. Love is not just a description of God. Love is the other name of God. So think of Lent, and you can never separate love from Lent because it is more sinful to talk about Lent outside the context of God's love. Take note, it is more sinful to talk about Lent outside the context of God's love. Learn to love. And Pope Francis have said this, any act of love that doesn't hurt is not true. Any act of love that doesn't hurt is not true. Ang lumang kasabihan, kung hindi ka pa nasasaktan, baka hindi ka pa nagmamahal. Kung hindi ka pa nasasaktan, baka hindi ka pa nagmamahal. You have been staying on your own comfort zone and you have failed to extend your hands to be taken by someone who might not give it back to you in return. Kaya nga paulit-ulit ko yung sinasabi, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong magbigay. Pwede ka magtiis ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magtiis. Pwede ka maglingkod ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong maglingkod. Pwede ka magsimba ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magsimba. Mga minamahal na mga kapatid, maiksi lang ang buhay, and whether you like it or not, our life will end in a time we don't expect. Yung aking yumaong spiritual director, palagi ko itong kinukwento, dahil minsan wala siya sa almusal, sinundo ko siya, pinasundo siya sa akin, dahil palagi ako nagdadrive para sa kanya. At nang kinato ko siya sa kwarto, pagbukas, bihis na bihis ang matanda. Naka-Roman collar, naka-black suit, naka-pantalon, naka-medyas. Kaya ako nagulat, baka ako may kasalanan, baka nakalimutan ko na may lakad kami. Kaya tinanong ko siya, may lakad ba tayo? Wala. Bakit ka bihis na bihis? Ano sabi niya? Kasi kagabi, nahihirapan na akong huminga. Ay ano ngayon? Nagbihis na ako. Para saan? Para pag nakita niyo ako ngayong umaga, disente ako. Di ba, ano? Maganda din yun. Kaya ang aking habilin sa gabing ito, magbihis kayo. Magbihis kayo. Pwede na yan, kuya. Yeah, pwede na yan. Pwede na yan. Ano po? Practice lang naman, practice. Who knows? Who knows? Di ba, ano? Grabe ka makatawa, ate. Ano pa? Who knows? Kaya pag bihis kang ganyan, di ba, bago ka matulog, halikan mo ang asawa mo at sabihin mong, huwag mong kakalimutan, mahal na mahal kita. Kung ako man may pagkukulang, patawarin mo ako. Kung ikaw ay anuman ang iyong pagkakamali, nilimot ko na.
At sana'y huwag mong makakalimutan na hindi kita ipagpapalit kahit sino man. Sasabihin ng asawa mo, bakit? Feeling mo ba mamamatay ka na? At tingnan mo siya sa mata, punong-puno ng pag-ibig at sabihin mo, bakit ako? Bakit ba palaging ako? Di ba? Ikaw naman, di ba ba? Life is short and death is certain. Keep this in mind. God do not fail. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang gabi po sa inyong lahat.